Magandang umaga din po. Yes, ma'am. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Norhani po. Norhani. Opo. Norhani. Taga saan po kayo, ma'am? Taga Puerto po ako, Bagong Okay. Sikat. Sige po, Puerto, Bagong Sikat. At nawawala po yung pamangkin ninyo, ma'am Norhani? Opo. Actually po, sir, hindi naman po siya nawawala. Nag-alis lang po talaga siya. Hindi po Okay. siya nawawala. Nag-alis siya. Opo. Kasi nag-message naman po siya sa ate niya na siya ay umalis at huwag nang hahanapin. Aroy, Opo. pero nung una, hindi nyo pa alam. Hindi nyo pa alam na umalis ito nung una. Hindi po. Yun. Kasi ang sabi ng ate, ang sabi sa amin ng ate ay nagpunta lang siya, nagpaalam siya na nagpunta ng SM. So nung ginachat na siya ng ate niya Okay. na kung saan siya, yun, hindi na daw siya magbalik. Okay. Ganun po. Ano po ang pangalan nito pong umalis na kaanak ninyo na pamangkin mo? Muskan Kan po. Moskan San. Hindi po, Kan. K-H-A-N. K-H-A-N. Yan, Moskan. Tama? Opo. Okay. Opo. Ilan taon na po itong si Moskan? 19 years old po. Okay, 19 years old. Estudyante pa po ba ito? Opo, kakagraduate lang po yan niya ng grade 10. Okay. Paano yung pag-aaral nito? Wala na siya ngayon. Kaya nga po, yun nga po, nag-aalala din kami. Mm. Tapos yung mama niya po kasi, wala po yan dito sa Philippines. Sa ibang bansa pala. Opo, ang mama niya. Okay. Pero makalipas ang ilang araw. Kailan pala ito umalis, ma'am? Kailan? Kahapon lang po, kahapon lang. Kahapon lang Mga umalis. umaga po. Opo, sabi kasi ng ate niya, around 9 or 10 po ng umaga. Sige po. Kahapon ng umaga, 9 or 10 ang paalam, pupunta ng SM. Tama ba? Opo, opo. Okay, tapos umalis na. Kumontak sa inyo ito at ang sabi, nasaan na raw po at bakit umalis? Ang kinokontak niya po kasi yung mama niya. So nung nag-post na po kami sa Facebook, nag-post na rin po ako. So nag-contact na siya sa mama niya na wag na daw siyang hanapin, hindi na daw po siya babalik. Pero Aroy. okay daw po siya. Tadi Doon sa kumupkup sa kanya. anong reaksyon ng magulang, ng nanay kasi doon kumontak pala, doon nag-update? Opo, siyempre po yung ate namin, tumatawag sa amin through video call, umiiyak. Yung Oo. sinasabi niya kasi gusto niya lang, sabi niya, gusto niya lang daw po malaman kung sino yung sinamahan, kung nasaang lugar siya, yun lang po. Yun na, okay. At yun na lang rin po ang gusto namin. Oo, sige. So, ang sabi niya, anong pagkakasabi niya, ma'am, direkta doon sa kanyang nanay? Sabi niya, ma, wag niyo na akong hanapin. Sabi niya, okay lang ako. Ayaw ko na, sabi niya, umuwi dyan sa inyo. Wag nyo na akong hanapin. Okay lang ako. Opo. Opo. At hindi na ako babalik dyan sa inyo. Opo. Aroy, okay, sige. Ngayon, nagbigay ba ng address ng lugar kung saan daw siya naroroon? Kahapon po, at saka ngayon hindi niya sinasabi sa mama niya, pero nag-send po siya sa pinsan niya lalaki na nag-send po siya ng picture na sa aeroplano siya at ang nagsabi din siya doon sa pinsan namin na nasa Maynila daw siya. Aroy, Yun. malayo At, na. doon sa mga kaibigan. Opo. Yun nga po. Wala na sa Palawan. Kala natin dito lang sa mga munisipyo o kaya sa ibang mga barangay. Sumakay na ng eroplano? Opo, yun mga kasi yung picture niya po, tinitrace din namin kung totoo, kasi di ba po uso naman ang AI ngayon, so tinitrace po namin kung totoo talaga yung picture o baka nag-send lang siya, gumawa lang, pero inano namin po, genuine naman po yung picture. Okay, totoo naman. So bumiyahe ito. Opo. Paano to? Saan kumuha ng pera? Pambili. Kasi kung on the spot, nabibili ng ticket, mahal yun. Ayun nga po, yun din nga po iniisip namin.
na baka mayroon po talagang kumupkup sa kanya, pinagplanuhan po nila talaga na baka may pera po yung kumupkup sa kanya, yun yung tumulong sa kanya na para makaalis na ng Palawan. Eh, sino kaya yun, yung kumukupkup at kasama niya sa mga panahong ito? Yun nga po ang hindi namin alam, sir. So, yun nga rin po ang gusto namin talaga na malaman kung sino Oo. yung kumupok sa kanya para lang ma-sure din namin na kung okay talaga siya. Kung baka kasi pwede rin na nag-aalala ate ko, baka sindikato kasi syempre 19 years old siya. May- Pwede pang mabe-brainwash yung kanyang pag-iisip po. Oo, tsaka may tsura pa naman, maganda, maputi. Ito pong bata na ito, 19 years old. Yes. Opo, yes po. Ano po kasi yan siya. Anak po kasi yan. Lahib na po is Pakistani po. Oh, Pakistani? Opo. So, kaya pala ganito yung itsura niya, ano? Opo. Okay lang kung mapunta doon sa maayos at magandang Yun kinabukasan, kumbaga merong karir na paparating sa kanya. Pero kung paano yung Kaya mapunta nga sa po. masama, di ba? Yes po, doon kami nag-alala, sir. So, ang gusto lang talaga namin sana ipanawagan doon sa kumukup-kup sa kanya. Because sabi niya naman po na maayos daw yung kumukup-kup sa kanya, na yun daw yung nag-uutos na kontakin kami na at sabihin sa amin na okay siya, wag na kami mag-alala. Oo. Siyempre po, bilang magulang, hindi pa rin kami kampante sa gano'n na sasabihin lang nila na okay siya. Siyempre gusto namin malaman kung saan talaga siya sa Maynila or kung maayos na tao po ba yung kumupkup sa kanya. Kasi hindi po natin alam ang panahon po kasi ngayon iba na po. Oh, kaya nga. Tsaka kulang, hindi po pwedeng utusan niya lang yung bata. Itong si, ang pangalan nito, Muskan. Muskan. Oo, Opo. hindi po pwedeng, yan lang, siya lang, sabi mo lang, okay lang, hindi po pwede. Kung talagang maganda at maayos ang hangarin, kayo mismo na kumukop-kop at makipag-ugnayan doon sa magulang o doon sa kaanak para maging kampante rin, di ba? Yes, oo nga po. Yun nga din po yung post ko na nag-live ako sa Facebook na kahapon. Oo. Kasi sabi ko hindi kasi pwede yung ganun lang na sasabihin na okay siya. Kasi kung siya ay okay, kami po dito na nag-aalala, hindi po okay. Kaya ako sabi ko kung maayos yung nag-uutos sa'yo, dapat alam niya kung man siya, dapat alam niya kung ano yung tama. Ano ang mensahe mo doon, ma'am? Ano ang gusto mong sabihin sa kumukop-kop? Sana makaabot ito sa kanya. Sige po. Opo, sa kumukup-kup ko sa aking pamangkin, kay Muskan Sahiddan, sana po pagpayuhan niyo si Muskan, wag niyo po siyang konsintihin kasi po nag-aalala din po kami sa kanya. Ang gusto na lang namin lahat na magkapatid ngayon, malaman namin kung saan siya talaga, kung maayos ba yung kalagayan niya, maayos po ba na tao yung kumukup-kup sa kanya. Sana po, anong tawag dito? Kunin niyo yung kalagayan namin kung kayo ang nasa kalagayan namin ngayon. Sabi ko, nag-aalala po talaga kami para sa kanya. Yun na lang po ang gusto namin, malaman namin kung nasaan siya. Nakita namin siya na okay kung sino yung tao na kumukup-kup sa kanya, kung mabuti pa o. Kasi po hindi natin alam ang panahon ngayon. Parang awa mo na po kung sa kumukup-kup kay Muskan, kung mabuti po ang hangarin mo para kay Muskan, ikaw na po ang mag-contact sa amin. At pwede mo kami tawagan, pwede mo kami video call. Maawa ka po sa amin kasi sobra na kami nag-aalala, magdamag, wala na po kaming tulog, lahat kasi nag-aalala rin kami para sa mama ni Muskan na nasa ibang bansa o FW po na iyak ng iyak, nag-aalala para sa anak niya. Kita ko yung Yun lang po, gusto ko. Yes po. Yes, ma'am. Oo. Kita ko yung picture dito ni Muskan. Ang dami niyang medal, oh. Ibig sabihin, maayos to mag-aral. Oh, yes po, matalino po. First honor po yan sa school, sir. Yun, no. Sayang naman kung mahihinto yung pag-aaral niya. Grade 10, papasok na ng grade 11. Opo. Yun nga po. Oh, okay lang kung mag-artista ito? Kung halimbawang maayos naman yung karir na paparating sa kanya? Ano po kasi kami, sir, Muslim po kami. Oo, tsaka bata pa siya eh. Dapat may pagpatuloy pag-aaral eh, di ba? Opo, yun po. By boyfriend ba ito? Baka mamaya hindi naman totoo na kinukup siya para sa kung ano man eh. Baka boyfriend di kaya?
Ayun nga po, sir, kasi actually yung bata na yan po, hindi po yan siya dito sa Puerto nakatira. Oh, Nasa Batarasa po yan doon sa nanay ko, doon po kasi siya nag-aaral. tapos? So nagpunta lang po yan dito sa Puerto kasi pinapunta ng nanay niya. Mm-mm. Kaya sila po ay magbabakasyon kasi uuwi ang ate ko ng Pilipinas. So Opo. dapat na yung April 28 yata po ang flight nila ng ate niya papunta ng Maynila. So kaya nung Sunday lang po yan siya na nandito sa Puerto. Yun, Sunday lang, bago lang po yan siya. May po kasi yan sila dyan sa San Jose. Bago pa lang sa Puerto. Pero meron bang ano? May napabalita ba na meron itong karelasyon? Bukamis, wala po ako idea sir kung may karelasyon siya kasi tinatanong ko rin yung mga pinsan niya at yun din ang sabi niya. At yun din po ang sabi niya sa mama niya, wala daw siyang kasamang lalaki, wala daw siyang boyfriend, walang ganon. Wala daw po siyang karelasyon. Yun ang sabi niya sa mama niya. O sige, baka kasi nagdadahilan lang. Kasi dito, sa sitwasyon na ito, tinitignan na natin lahat ng anggulo na po pwedeng mangyari. Hindi lang nasa iisa lang tayo kasi nga wala pa tayong lead kung ano talaga. Yung binabanggit na sa Manila, hindi pa naman sigurado kung halimbawa lang na totoo man. Tapos merong kumukup-kup, anong pakay? Anong dahilan? Kaya nga po, yun din na po. Tapos yun na sabi ng ate niya sa akin kanina, yun ang chat niya sa kanyang pinsan. Kay Kuya Benhar niya, siya ay nasa Maynila na sa mga kaibigan niya. So wag na siyang hanapin at hindi na siya uuwi. Kaibigan. So sabi ko, hindi kasi pwede yung... Putol, Ken. Kausap natin si Ma'am Nurhani. Pamangkin niya si Muskan. Eto ho, kita nyo, may lahi po ito. Pakistan, Ken. May lahing Pakistan itong babae na ito. Maputi, may tsura, maganda. 19 years old. Ma'am Nurhani? Opo. Oh, yung mga kaibigan na tinutukoy niya, meron ba kayong idea kung sino yun? Kasi every time po kasi na magpunta siya dito sa Puerto, ang lagi niyang paalam sa mama niya ay mga old friends niya. So kahapon po, hanggang kagabi, kumukontak talaga ako sa mga old friends niya dito sa barangay namin. Kasi dito po kasi yan siya sa Bagong Sikat ng grade 1 hanggang grade 4. Oo. Opo. So yun, kinokontak ko. Ang sabi naman nila sa amin, wala na daw sila, hindi raw sila nag-chat. Kumbaga, pati yung mga post na tinitrace namin yung mga kaibigan niya, walang panibagong hindi picture. naman daw talaga sila nakakausap. Oo. Tsaka alam mo naman, magantong edad, kung magkakaibigan, nagkikita-kita yan sila, 19 years old, babae pa, pipicture talaga yan, post talaga yan sila, di ba? Opo, yun na po sabi nila, ang contact na lang daw po nila sa kay Muskan ay through concept lang po sa mga share post, sa mga post, gano'n lang po. Wala silang silang huling pagkikita, yung bago lang itong kahapon. Opo. Wala sila. Opo, wala po. Pati po yung teacher na sinasabi niya rin sa mama niya na teacher niya noon, nakausap ko na rin po, na-clear niya rin po na ang last po ng kita nila ni Muskan ay 2019 bago po mag-pandemic. So, na-clear na po yun na namin. So, nalaman namin, sabi ko nga sa mama niya, so alam na natin ngayon na hindi talaga si Muskan nagsasabi sa'yo ng totoo na sinasabi niya mga kaibigan niya dito sa Puerto. Kaya nga. Hindi pa tayo sigurado doon, ma'am, ha? Yung sabing kumukup sa kanya na okay lang siya. Wala pang kasiguraduhan yun. Pwede, nakapag-chat siya ng ganun, pero di pa natin alam kung sino yung totoong mga kasama niya o kasama niya. Opo. Sige. Yun nga din po yung concern namin talaga, sir. Kaya alam niyo po, nag-ano siya nag-request siya sa mama niya na sabi niya, paki-delete lahat, sabi niya yung mga share, yung mga post about sa akin, sabi niya. Okay lang ako, promise, sabi niya. Sabi ko sa ate ko, wag kang patatalo kasi inuutosan niya siya nung kumukup sa kanya. Siyempre, hindi ko siya makakakilos ng maayos, di ba? Pagka, yun, kasi nakapost pa rin siya. Kaya sabi ko, hanggat hindi siya nagpapakita sa amin o hindi namin malaman kung sino talaga yung kumukup sa kanya, hindi po kami titigil mag-post. Pwede siguro, ma'am, mag-video call siya time to time kung halimbawa yung bang normal na buhay na pagka tinawagan siya, video call, makakasagot siya kaagad, may papakita niya kung nasaan ito ako, okay lang ako, dito ako sa ganito, ganyan, okay kasama ko, pwede yun. Pero kung wala, at gagamitin yung
chat or text na yan na okay lang kung wag nyo hanapin, baka kidnapper yan, baka tinatakot siya na yan ang Yun i-ano na mo. po. Yan lang mo nang i-comment mo doon. Baka kidnapper, mami. Opo, yun na nga rin po, yun doon nga po nag-iisip yung aking mga kapatid na baka sa ganun po. Baka yung nag-ano sa kanya, mga sindikato po. Kasi yung iniisip namin, baka kasi kung wala talaga sir, hindi kasi po yan sa familiar pa dito sa Puerto. Nung umalis kasi siya pa grade 3, grade 4 dito sa Puerto, then doon na po siya sa Batarasa. Bata pa yun. Hindi niya pa alam yung mga pasikot-sikot Opo. dito ganong edad. Hindi pa po. Oo. Kasi ano yan siya, transfer lang po yan siya dito sa Puerto. Palawan, galing siya ng Saudi. Binuhit lang Saudi. talaga siya. So wala po talaga siyang idea dito sa amin, sa Kaya nga, Puerto. wag naman sana, wag naman yun mami, na binabanggit natin na baka kinidnap yan bago iparansom sa mga Opo. susunod na mga araw, di kaya dalhin kung saan-saan, Opo. gawa ng masama, wag Kaya naman, po. wag naman ma'am, di ba? Wag naman po sana. Yun din nga sabi ko, wag naman sana kasi mahirap lang din po kami. Wala po sila makukuha sa amin. Kung ipaparansom nila, mahirap lang po kami. Kaya nga. Ang nanay niya po, OFW, tapos ang tatay niya po, wala na rin po yan siyang tatay. Opo. Okay. Ma'am, ano pong mensahe nyo kay Ma'am Nurhani? Ano pong gusto nyo sabihin? Sana mapakinggan ito ni Moscan. Galing sa Opo. puso, ano yung gusto niyo paabot sa kanya, ma'am? Sige po. Baka makumbinsi na lumabas. Kay Muscan po. Oo. Yes, ma'am. Kay Muscan po. Yes, ma'am. Sige. Assalamualaikum, Muscan. Kung nakikinig ka man nga kung saan ka man, please lang, sabi, maawa ka sa mama mo na, maawa ka sa amin. Especially sa mama mo may sakit ng papakahirap. Kung ano man yung hindi na pagkakaunawaan siguro, ganun na talaga ang pamilya, walang perfecto. Kasi di ba, wala namang perfectong pamilya talaga, hindi naman talaga perfecto ang tao. So, maawa ka kay mama mo kasi kami lahat, wala kaming tulong. Wala kaming tulog na. Kasi naalala namin, baka napahamak ka lang yung sinasabi sa amin na okay ka lang, ikaw okay na, kami hindi. Lalo na mama mo, dalawa kayo ang inaalala namin. Ikaw, baka kung sinamahan mo, wag naman sana palayo lang. Baka kasi sindikato na brainwash ka nila. Tapos kami dito, para sa mama mo rin, dalawa na kayo ang inaalala namin. Kaya anak, kung mahal mo ang mama mo, alam ko mahal mo ang mama mo, lagi mo iniisip ang mama mo. Sa mga chat mo, lagi mo sinasabi kay mama mo, okay lang ako, huwag ka mag-alala sa akin, nak. Please lang, sabihin mo lang kung nasaan ka. Sabihin mo lang kung nasaan ka, sinong kasama mo. Doon na lang kami nakakasigurado para mapanatag lahat ng kalooban namin yung malaman namin sino yung kasama mo, maayos na tao ba na. Hindi kasi sobrang nag-iisip na kami na baka kung sinong masamang tao kasi hindi ka naman talaga ganyan. Alam kong mabait kang bata. Sobrang mabait kang bata. Kaya nag-iisip kami na baka na-brainwash ka. Kaya please na, maawa ka sa mama. Maawa ka kay Mama Ani. Maawa ka sa amin lahat. Simula nung nandito ka, alam mo yan kung gaano ka namin kamahal, gaano ka namin pinagtanggol na. At least na, uwi ka na, sobrang kami nag-aalala. Kung hindi ka mag-uwi, mag-contact ka lang, magsabi ka lang, pakilala mo lang sa amin kung sino yung kumukot sa inyo, kung ayaw mo na talaga sa pamilya mo. Para matapos na pag-aalala natin na. Ayun lang po. Muscan, please lang, maawa ka sa mama, ha? Mahal na mahal ka namin, alam mo yan. From the beginning, na nandito ka sa Palawan, nakinuha ka namin. Alam mo yan, kung ano ka namin kapahal, kung ano ka namin pinagsanggol. Kaya parang hindi worth it na ganitohin na si mama mo. Hindi worth it. At least lang na magpakita ka na or di kaya mag-video call ka kung ayaw mo mag-video call sa mama mo, kahit isa lang sa mga pinsan mo, sa atin o sa akin na sa akin pwede rin na video call ka para malaman ko lang
Kung okay yung kasama mo, pakausap mo sa akin yung mga kasama mo sa ang lugar ka kung totoong nasa Maynila pa. Yun lang po. Maraming sir. Salamat, sir. Sige po. Ma'am, tututukan din po namin ito ha. At kung meron kami mahingian ng tulong, yung mga intel o kaya kung iba pang mga kinauukulan po pwede rin para mahanap natin. Hindi sapat na sasabihin na okay lang siya. Kailangan mahanap, makausap, makasama, masiguro natin ang talagang okay siya. Kasi ma'am, sayang yung pag-aaral kung may hihinto. Dami niyang medal, may itsura pa naman. Kaya nga po. Pasensya na po. Parang na ako. Salamat po. Sir, maraming salamat po sa tulong. Sige po. Tawagan lang tayo, mama. At text lang din po ako. Nandiyan na rin po yung number ko pagka meron tayo mga development or update dito, ma'am. Sige po. Maraming salamat po. Okay.